magandang araw po sa inyong lahat. Welcome to this episode of Men of Light. Alam niyo po, strictly speaking, New Year episode na po ito. Dahil po sa calendar of the Catholic Church, ang bagong taon ay hindi January 1, kundi ang first Sunday of Advent. Ito po ang simula ng isang bagong liturgical year in the calendar of the Catholic Church. Ang atin pong pagbasa is from Luke chapter 21, 25 to 28, 34 to 36. At ang pamagat ng episode na ito ay attentive. So, simulan po natin sa isang munting pagninilay. Alam niyo po, minsan, dahil ako'y Kapampangan, tinanong ako ng isang kaibigan kong Tagalog. Sabi niya, Bishop, ano ba sa Kapampangan ang makinig? Ang sabi ko, makiramdam. Ang sabi niya, Tagalog din yun eh. Na ang ibig sabihin ay to feel. Di ba yung pakikiramdam is about feeling? Ang sabi ko, oo. Sabi niya, so, Kapampangan din ang makiramdam as to feel. Sabi ko, oo. Tapos makinig, pareho din. Oo. Ayaw nga no. Sabi ko, nung ko lang naisip that for us, Kapampangan, we don't make a distinction between feeling and hearing. That hearing involves a lot of feeling. Hindi talaga yung tenga lang ang nakikinig, kundi ang buong pagkatao natin. Oh, that's a beautiful thought, no? I think that sort of leads us to the real meaning of attentiveness. That attentiveness has to do with a certain sensitivity. Yung all your senses are at work. Your whole being is aware of the presence of the other. So, ito po yung pag-uusapan natin dito sa episode na ito at magkakaroon po ng 3 parts itong ating conversation. Sa unang bahagi ay pag-uusapan natin yung mga distractions, yung mga tipong nakakagulo at upang hindi tayo maging makinig o makiramdam ng mabuti. Ano po? Which are the factors kung bakit we tend to miss the signs of the times, ang pagdating ng Panginoon. And the second part, related din po sa attentiveness, is yung the need for vigilance, for alertness, for focus. Meron akong madalas marinig noon na charismatic song. Ang sabi niya, I am alive, awake, enthusiastic, or something like that. Ano po? Paulit-ulit siya. No? And sabi, that's very interesting. That's what we need. At ito yung the virtue that is being highlighted by the season of Advent. Please, paalala naman po ang Advent, hindi pa yan Pasko. It's a season of penance. A season of preparing ourselves for the joy of Christmas. You will not know the joy of Christmas if you did not first experience the penance of Advent. Just as you will not know the joy of Easter if you did not experience the penance of Lent. Kaya, let us take full advantage of this beautiful season, liturgical season of the calendar of the Catholic Church. So, sa last part po ng ating kwentuhan, we're going to talk about the different images and parables that Jesus Himself is using in the Gospels to describe the coming of the Kingdom of God, or the second coming, the day of reckoning. So, yun po ang magiging outline nitong ating pagkukwentuhan dito sa Men of Light. Please, stay with us. Pakinggan po muna natin ngayon ang ating Gospel reading to be proclaimed to us by Judge Jovay Rosario Mercado. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan, at sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao'y hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga sakunang darating sa sanlibutan.
sapagkat mayayanig at mawawala sa kani-kanilang landas ang mga planeta at iba pang katulad nito na nasa kalawakan. Sa panahong iyon, ang anak ng tao'y makikita nilang dumarating na nasa alapaap. May dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Kapag nagsimula nang mangyari ang mga bagay na ito, magalak kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Mag-ingat kayo na huwag magumon sa katakawan at paglalasing at mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito. Baka abutan kayo ng araw na yaon na hindi handa, sapagkat darating iyon nang di inaasahan ng tao sa buong daigdig. Kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makapagligtas sa lahat ng mga mangyayaring ito at makaharap sa anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Maraming salamat po sa nagbasa sa ating gospel reading, si Judge Jovay Rosario Mercado. Kayo po ay nanonood ng Men of Light at ito po ang ating episode for the first Sunday of Advent. At ang narinig ninyong pagbasa is from Luke chapter 21, 25 to 28 and 34 to 36. At ang pamagat ng episode na ito ay attentive. Ito po si Bishop Ambo David. Kamusta po kayong lahat? Ako po muli si Bong Roque at tuwang-tuwa po kung bumalik dito sa studio namin sa Men of Light para makasama po kayo. Alam niyo po kasi dati naka-zoom po tayo pero ngayon kaharap po namin kayo at hindi lang po kaharap, kasama po namin kayo. So samahan niyo po kami sa episode namin sa Men of Light. Si Father Edwin Belay po mula sa Diocese ng Cabanatuan. Kumusta po kayo? Nice to have you back, Father Edwin. Oo. Galing ka sa abroad, di ba? Opo. Galing po ako. Yeah, binisit mo yung mga kapatid mo. Tama po. You look very fresh and relaxed. Thank you. Oo. Salamat sa Diyos. Okay. So, nasa first part na po tayo nitong first round nitong ating kwentuhan. And first, ang gusto kong tuunan ng pansin ay yung mga distractions. Ito yung kabaliktaran ng attentiveness. Yung to be distracted, you know. And in order to grow in the virtue of attentiveness, kailangan talaga matutunan natin how to deal with distractions. And dito ako nabibilib kung minsan sa mga nanay na nagsisimba. Minsan, mga nanay, kasama yung mga anak nila, nagsisimba sila, pero yung galaw na galaw yung mga anak, pero pinofocus nila yung sarili nila. Or even at home, parang doing all their chores, parang ang gulo-gulo, pero there is a certain concentration. I think it takes a lot of discipline to be able to do that. At ang ating gospel is a warning about the opposite tendency towards yung tinatawag na allowing the heart to get drowsy from carousing and about not being able to handle the anxieties of daily life. Yeah. Alam niyo po, hindi ko matandaan, Bishop, hindi ko alam kung natatandaan po ninyo. Pero one time, Father Edwin, may warning sa akin si Apong Ambo about distractions. Talking about distractions. Pinagmamalaki ko pa kay Bishop Ambo nun. Bishop, sabi ko, meron na po ako naka-install sa phone ko na app, Liturgy of the Hours. Yun na po yung ginagamit ko. Ewan ko kung natatandaan to ni Bishop, pero sabi niya, ingat lang. Yun sinasabi niya po ng boss. Ingat lang, sabi niya, kasi maraming distractions. Bakit po, sabi ko. And then you told me, kasi yung cellphone natin, ang dami.
yan din yung ginagamit mong sabi mo, alarm Email. clock, Oh. yun din ang email, yun din yung text, Yes. yun din yung things to do, Yes. pumapasok. So habang nagdadasal ka, posibleng may mga pumasok na ganyan at Yeah. madidistract ka. Yes. And nagkatotoo nga po. Nagkatotoo. Nagkatotoo. Yeah. Dati, Bishop, bago pa lang yung app na yon na Yes, ini-install sa yes. phone. Now, it's true. Hindi ka na makakoncentrate because of those distractions. Oo. Actually, that's the reason kung bakit mas gusto ko pa rin gamitin yung hard copy. Yung book talaga ng Liturgy of the Hours. At minsan tinatawanan ako ng mga younger priests kasi bulky nga naman eh. Meron pa naman ako yung font size malalaki. 4 volumes, yeah. 4 volumes. Tapos yung si Bishop talaga, ang bigat-bigat niya, dinadala pa, parang gano'n. No? Okay, actually, okay lang naman na gamitin nyo na lang yung Liturgy of the Hours. Yung sabi ko, pero yun ang reason ko, distraction. Brother Edwin, sorry. Yung pong, ang ganda ng outline na binigay nyo kanina kasi yung parang kabalintunaan pala nung distraction, yung attention eh. Yes, oo, yeah. At napansin ko na talagang distracted na yung maraming tao ngayon. Halimbawa, kahit sa bahay, yung mga anak paglalapit sa magulang, yung attention nila wala na doon sa anak eh. Kasi may ginagawa silang iba. Yes. Na, yun, cellphone, mga ganyan. Right. Pati yung anak sa magulang, ganoon na rin eh. Yes, Pati yes. sa asawa. Yes. Distracted na yung tao at wala na yung complete attention doon sa Yeah. kausap. Di ba karanasan natin yun na yung mga bata ngayon, habang kausap ka, Yes. nagte-text sila. At kabisado nila kahit nakaharap Yes, sa'yo. oo nga. Oo. Kaya wala na yung full attention. Oh, and usually they call it multitasking. Multitasking, diba? yeah. Parang nakikinig ng music, nanonood ng TV, may kinakausap, tapos gumagawa ng homework, all at the same time. And ako mismo, I cannot imagine doing that. Related to that, Bishop Oo, and Father Edwin, na-experience niyo po ba yun? Kasi sabi nga ni Father Edwin, nag-aaral ka. Di ba tayo, pag nag-aaral tayo, focus lang tayo. Focus Walang lang, ibang ganun, distraction. oo, totoo. Ngayon may nakalagay po sa tenga, Tenga noise nila. cancelling pa. Oo nga. So, hindi ko alam paano tayo naririnig na nakikipag-usap sa atin. At the same time, they're hearing us when they have this That's noise cancelling That's thing in their ears. Yes. And ang magiging tendency nun yung mababaw. Yan, Pick up. yan. Somehow you understood it, pero yung tipong para manamnam mo talaga yung idea or thought nung pinag-aaralan mo, kailangan talaga ng full attention. And that's what, parang, ito yung warning sa atin ng ating gospel reading. And I like it nang binibigay niyang warning, yung the time of Noah. Sabi niya, parang, yung sumobra naman sila sa pasarap, yung ganon, carousing and drunkenness. Ang sabi niya, tiningnan ko pa nga yung exact meaning ng carousing, di ba? Kasi hindi na natin yung bokabularyo ngayong panahon nito eh. And ano pala siya, yung noisy, carefree, boisterous partying, parang walang pakialam kahit kanino. Ganon. And ang naiisip ko nga na yung parallel yung tipong okay lang naman na mag-video pero yung sana ipaalam naman natin sa mga neighbors natin. And then, yung may sensitivity rin until what time. Yung gano'n kasi... Pag oras na ng tulog. Oo, matutulog din kasi yan yung gano'n. Pero yung kawalan ng pakialam is like, ang message mo is, I don't care about you. So what if you don't sleep? Parang gano'n. Nangingiti ako, Bishop, kasi itong nakaraang linggo, 2 beses kong tinawag yung waiter kasi ang lakas tong ng music. Oo. Sabi ko, medyo sabi ko, matanda na ba ako? Gusto ko na lang soft na lang ako. Kasi sisigawan kami kako nung That's kasama true. ko. Hindi na kami magkaintindihan. Oo. Pakihinaan naman, please. Oo nga, no? Very typical na yan, no? Actually, isa pang pinapansin ko yan, pag nagre-retreat kami, kung minsan, nilalagyan pa ng background music, yung prayer period, gano'n, no? Wait a minute, I just want my silence. Sabi ko, bakit kailangan ako makinig kahit maganda yung music? Kung minsan, masyadong presumido yung ibang tao na yung music will set your mood. But not necessarily, di ba? Kasi you just want to be present. Parang gano'n, no? And parang, you don't realize, however good that music is, it can also serve as a distraction, di ba? So, well, anyway, yung mga anxieties of life, marami tayong mga ganyang mga concerns and all of them are getting into the fore. It's really
I think it's a matter of setting priorities also. I'm sure, kayo pa, no? Ikaw ay padre de pamilya, Opo, opo. 6 ang anak, at Opo. may trabaho, at Opo. isang abogado, and you need to do a lot of tasks. How do you do it? Sabi niyo nga, Bishop, priorities lang talaga. We should know what is on top of our Yes, list. yeah. Kasi otherwise, all those will be parang things to do na hindi mo na alam. That's right. I'm glad din, talking about app a while ago, I'm glad ngayon, yung mga things to do, ay napaprioritize mo na rin. You put this on top, you Yes. put this second, you put this third. Yes. Kasi ganun pala talaga, even if you're multitasking, as a father like me, and I have children, and I have work, Yes. ganun din pala, Bishop. Tama po kayo, priorities. Indeed. Si mo, whether married life or celibate life, pareho talaga yung ano. No? Babalik pa po ang Men of Light. Please stay with us. At sa second round naman, ay titignan natin, what kind of discipline does it take to be able to maintain your focus in order to be vigilant or alert about things happening around us? Please stay with us. Thank you very much for staying with us dito sa Men of Light. At kasama pa rin po natin sa ating conversation si Father Edwin Belay, si Brother Bong Roque, at ang inyong lingkod, Bishop Ambo David. At pinag-uusapan po natin ang Gospel for the first Sunday of Advent, which is Luke 21, 25 to 28 and 34 to 36. At ang pamagat ng episode na ito ay attentiveness. No? Kanina po sa first part, pinag-usapan muna natin yung medyo kabaliktaran ng attentive, which is distracted. No? Sa pinag-usapan natin yung managing or dealing with distractions. And believe you me, mas marami tayong distractions ngayon sa panahon natin, especially in the age of digital technology and artificial intelligence, which is of course also a blessing. Pero yun nga, how to manage it carefully so that hindi tayo mawalan ng focus, yun yung pinag-uusapan natin dito. Ngayon, sa second part, ayun. Medyo, ang tignan naman na po natin dito, what attentiveness requires. And what kind of discipline does it take to be able to keep our alertness or vigilance, especially about the things that are happening around us. Ngayon po mismo, ang daming nangyayari sa bayan natin. And believe me, we have to be alert and attentive. And I think we have to be several steps ahead, I tell you, because many things might overtake us without, parang baka matauhan na lang tayo that, we don't want our country to go down the drain. Alam niyo po ang ibig kong sabihin. So, kailangan talaga, we have to be focused. And what does it take to be focused? Isa sa mga bumabalik sa alaala ko yung, one image nung tightrope walker. Alam niyo yun, di ba? Di bang meron ako nakitang kwento about the tightrope walker. Tinuruan niya yung anak niya how to walk on a tightrope. Tapos, ang sabi niya, I'll stay on the other side. I'll just wait for you. Tapos, hintayin kita. Don't look up, don't look down, look ahead. Ang sabi niya. And look into my eyes and focus, sabi niya. Parang ganun. Parang, I think, something like that. So, what kind of discipline would that be? So that talagang, tayo, no? Yung hindi mawala, hindi tayo madaling madistract, no? Yes, Brother Bong. Yung image po na ngayon sinasabi yung tightrope walking, Yes. Image nasa isip ko, si Peter walking on water. Yes, that's true. Yeah, Peter walking on water. Di ba, initially, his eyes were on the Lord. On the Lord, yeah. Diba? But when he felt the waves. Exactly. But when he saw the winds and the waves, he actually took his eyes off Jesus. Yes, I think. Natakot na siya. Yeah. That's when he drowned. Yeah, he began So to sink. So yeah. yung balik dun sa attentiveness and focus, pag nawala yun, that's when we start to drown. That's true, that's true. Alam mo, Brother Bong, I remember there was a very clever interpretation of that.
parang nasa ilalim na ng tubig si Peter. Tapos yung painter, pinortray niya si Peter reaching out ng ganyan, na, underwater na siya, nilalabas niya ganyan, and then papalapit yung kamay ni Jesus. Beautiful. Yes, brother, Father Edwin. May nabasa ko kanina lang pero nalimutan ko yung sabi niya, if the devil fails for you to invite you to be bad, he will invite you to be busy. Gusto ko yan, gusto ko yan. Kasi po yung napansin ko kahit doon sa Tagalog, yung po kasing mga bising tao, hindi na sila nakakatutok sa dapat nilang tutukan. At yun po yung ibig sabihin ng focus. Yes. Kailangan tutukan ko na yung pag-aaral ko kasi masyado na ako sa... Kailangan tutukan ko na yung mga anak ko, kailangan tutukan ko na yung health ko. Pagka kasi hindi tinutukan, baka kung ano pa ang mangyayari. Tulad ng sabi nyo, yung bansa natin, kailangan tutukan na dahil baka kung ano mangyayari. Yes. And Father Edwin, talking of busy, I am a very busy person myself. No? Pero yung bang, yan ang problema about being busy Yung when you justify your busyness, parang ganun, sasabihin mong, kasi marami talagang gagawin. Then, para bang gina-justify mo na wala nang time for prayer, wala nang time for rest, wala nang time for a day off, yung mga yan. And before you know it, you're turning grouchy, distracted, walang focus, and, make a mess. Ganon, diba? So I think the more busy you are, the more reason you should have for keeping focus. Yes. Because you have many responsibilities. And it's the responsibilities that will call your attention also to yourself. Because otherwise, you'll be unproductive anyway. Related to that, Bishop, ngayon pong sinasabi niya yan, naisip ko lang, focus also requires when to say yes and when to say no. That's true. Yeah, and again, priorities. Yes. That's true. Kasi di ba kaya dumadami. Sabi nga ni Father Edwin, busy. Because there may be a possibility that we say yes to everything. Yes. And feel so guilty having to say no sometimes. Parang ganun. No? Yes. Well, maybe you should be guilty actually saying yes and not being there. Di ba? No? Because you spread yourself too thinly. Yun ang magiging resulta, hindi ba? Right. And I'd like to yung use again as another analogy. Kanina sinabi ko yung tightrope walker, di ba? Ay, sorry, Father Edwin, you wanted to say something. No. Yung sa tightrope walker kanina, I have another image for that. And remember yung story ko ng hit the pot? Di ba? Yung hit the pot na, grabe, talagang, yung laro na yon, no? Paano mo ba ma-hit yung pot? Piniringan ka na, pinaikot-ikot ka pa, sisigaw-sigawan ka pa, at nalilituhin ka, di ba? And only later did I discover that there's a secret. Parang the secret is listen to only one voice. Because there are too many voices. Kasi nakapiring ka na, voice na lang ang susundin mo. Ganda. And the moment you find a voice you can trust and you're going to follow that, medyo mas malaki ang chances that you will win. Parang ganon. And that's discipline, which is a discipline of the Spirit also, yung prayer life natin and discernment, di ba? Yes, Father Edwin. Yung kabaligtaran ng Bishop doon, yung nasabi mo sa Walking on the Water, yun daw when you take your eyes off the goal, all you will see are obstacles. Yes, totoo. Yeah. Puro na lang, sabi ko nga, maraming mga taong sinasabi yung hindi nila magawa kasi maraming hindi pwede. Yeah. Ba't ka kung hindi natin pag-usapan yung pwede? Oo nga. yung pwede, yung kaya, yung pwede, yun ang pag-usapan natin, wag yung hindi pwede. Totoo. Yung sinasabi ko kanina na pakikinig, no? Yeah, di ba, sinimulan natin yan doon sa pakikiramdam. Right. And I said that in Kapampangan, pakikinig is pakikiramdam, di ba? And, more and more, this is where I am appreciating, ako mismo personally, no? Kanina nag-share ako, di ba? Kasi nagkaroon kami ng kaunting party dito po sa Men of Light. At nabanggit ko na sa buhay ko ngayon, dahil sa dami ng mga responsibilidad, parang mas kailangan talaga na magkaroon ng disiplina. And that discipline really is prayer. Because prayer is preparatory for good discernment.
Kasi ang understanding ko ng prayer is not primarily talking to God, but listening to God. And being aware of God's presence. And then when you develop that awareness, you will also be aware of what's not God's presence. Parang ganun, ba? You know how to sort out, di ba? Ang galing nun, Bishop, kasi kung idudugtong ko po sa example niya kanina about yung hit the palayok, prayer also involves listening. Sabi niyo nga, Yes. more of listening. But how will you know the voice that That's you true. should listen to Yes. unless you are communing with the one That's and you are right. familiar with the Familiar, voice? yes. And familiarity is Yes. only brought about by prayer. Yes, and that prayer is a very intimate relationship. No? Yeah. Yung pong isa sa mga prayer na tinuro sa atin, lalo na si Father Matt Sanchez, yung centering. Centering, tama. prayer. Yes. Yung kahit na andun ka, walang nangyayari, pero alam mong you spend your time Yes. with the Lord, you discover also your center, yeah. which is focus. That's true. Yun po yun. Yung parang ma-focus ka lang na andito ako, Lord, andyan ka, kasama tayo dito. Yes, Tulad yes. nung sabi mo, yung coffee with the Lord mo. Yeah. Ganda coffee with the Oo Lord. nga. Nako, ang bilis ng oras. Babalik po ang Men of Light. At sa third part po ng ating kwentuhan, we are going to talk about the different images and parables and analogies for the end time. No? The day of reckoning. Please stay with us. Nasa third part na po tayo ng conversation dito sa Men of Light. At tulad po ng dating gawi, itong part na ito is going to be a little Bible study portion. At kapag ganitong Advent na po, ay madalas ninyong maririnig sa mga ebanghelyo ang mga end time stories, parables, images, ganun, ng and these are parables, syempre, hindi yan literal, no? Ito'y paraan ng Panginoon para maipaunawa sa atin kung anong ibig sabihin ng, looking ahead, yung katapusan ay hindi kahihindikan. Parang ganun ba? That, parang kapag tinrabaho mo yung mindset mo about the end time as fulfillment, parang ganun, magiging bago yung pananaw mo. Hindi, ang pagdating ng Panginoon ay hindi kailangang maging parang panakot. Parang ganun, no? You can meet the end time with excitement, parang ganyan, no? So, alin bang mga favorite passages ninyo in the New Testament na related to pagdating ng paghuhukom o pagbabalik ng Panginoon o ng kaharian ng Diyos? Yes, Father Edwin. Yung sa Matthew 25 po, parang sunod-sunod doon yung mga Yes. talinghaga. Meron yung may-ari ng ubasan na siya ay inihanda niya yung ubasan, tapos babalik siya para sa anihan. Yes. No? Meron din yung sa talents. No? At gusto ko po yung sa talents kasi parang ibinigyan sila ng talent ayon sa kakayahan nila. At yung dalawa, alam natin, napalago nila yung pinagkatiwala sa kanila. Pero yung isa, siya ay natakot at ibinaon lang yung talent. No? At para sa akin, yun yung parang yung Panginoon na dumating tapos umalis, pero babalik. Yes, No? Yun po yung second coming. Oo nga. At dun nga ay parang sinasabi sa atin na ang Diyos na ito ay hihingan tayo ng accounting. Yes. No? Magre-report ka. No? Yes. At kahit sa atin, sa mga exam natin, di ba, Yes. meron tayong examination. Yes. Magkahanda ka naman, Susulit, okay. oo. Pero pagka bulakbul ka, medyo matatakot ka. Nakakatakot yung na yun eh. So, pero pagkahanda ka naman, okay yun eh. Yun na yung sabi mo nga, hindi naman nakakatakot yun dapat eh. Yes. Dapat yun ay hindi distraction, kundi restoration. Yes. Hindi ito tungkol sa takot, kundi kaganapan ito eh. Maisusulat mo na yung napag-aralan mo, di ba? Sasagot mo na yung mga tanong. At itong tinukoy na passage ni Father Edwin sa Matthew 25, ando doon din yung parable of the 10 virgins. Opo, Hindi opo. ba? Yung mga dalaga na yung 5 ay handa at yung 5 hindi. And the difference that it made was may baon. Yun, nagbaon ng extrang langis. Kasi pare-pareho naman sila nakatulog. Parang ganun. But at the coming of the bridegroom,
Kasi paghihintay ito sa pagdating ng bridegroom. No? 5 were ready and 5 were not. Parang ganon. Right. So, yes, Brother Bong. Ako po, as a father of 6 children, what resonates with me, Bishop and Father Edwin, yung John 16, yung a woman in labor. Yes. Oo, Kasi, ganda nun. bago ko sabihin yung ano, I have a theory na kaya natatakot yung mga magkaanak yung ibang babae ngayon. Kasi na-imagine agad nila yung pain. Parang yun yung pinaka-end time. In fact, ang description po ng John 16, when a woman is in labor, she is in anguish. Anguish, yes. So parang, masakit yun, wag na lang. Kaya yung iba ayaw. Pero ang description po sa John 16, sandali lang. Hindi lang doon yan. By the way, meron po akong kwento sa inyo, Father Edwin and Bishop Ambo. Nung manganganak po si Lisa, meron kaming strategy dyan. Hahawakan niya yung kamay ko. Okay. Tapos aabangan namin kung gaano naka-frequent yung contractions. Yung hilab, oo. Yung hilab nung tiyan, no? Yeah. So, nung una, agad kami tumatakbo sa ospital. Hindi, first baby, hindi mo alam eh. Pero nung dumami na po yung anak namin sa amin, Dad, wag muna akong dadalhin. Alam ko na to. Hindi to katapusan. Pag pinindot ko yung kamay mo, ibig sabihin nagko-contract yan. May hilab yan. So, abangan ko po yan, tinitignan ko yung relo ko. Pag hawak na sa kamay ko, about 10 minutes, malayo pa yan. Sabihin niya, okay lang yan. Pag 3 minutes, 2 minutes, 1 minute, dalin mo na ako sa ospital. So, alam mo na manganganak. Pero hindi, sabi nga ni Lisa, hindi pala nakakatakot yun. Parang yung description ng John 16. Yes. Kasi sabi dito sa John 16, but when she has given birth to a child, maaring masakit yung delivery. But when she has given birth, she no longer remembers the pain because of her joy that the child has been born to the world. So there's that's always a beautiful, positive thing to this end time thing. Yes. Ang gandang description nun. Po. Parang, on the one hand, nakakatakot pakinggan na end time comes with a crisis. No? But parang panganganak din, di ba? The crisis is leading to a birthing. Amen. And so how could this be something to be afraid of? Because there's something hopeful. Amen. May dumarating na bagong buhay. Ako, for my part, yung sa Book of Revelation, yung sinasabi ng Panginoon sa Revelations chapter 3, verse 20, "Here I am knocking at your door. If you open up, I will enter and have fellowship or dinner with you." It's an invitation. Ang pagdating ng Panginoon ay isang alok, pero pwede mo kasing tanggihan. And that means you realize that the disaster of being separated from God is really a matter of your decision. Dahil hindi ipipilit ng Panginoon sa iyo ang iyong presensya. The question is, will you open up? Ganon, no? When the Lord comes. And baka naman, di ba, medyo masyado tayong defensive or takot. Baka ang Panginoon na dumarating, akala mo magnanakaw siya. And that's why yung description again, that's the other imagery. He will come like a thief in the night. Di ba? And I think doon sa thief in the night, hindi ibig sabihin na magnanakaw ang Panginoon. Parang there's the element of surprise. And you have to be ready for that surprise. Will it be a positive or negative surprise? That's really up to you. Yes, Father Edwin. Yung hindi po nakakatakot kasi doon po sa gospel natin sinabi doon, when this time comes, stand erect. Yes. Yes. At tumayo ka ng matuwid, no? Your Tumingin salvation ka, is near. With your head up high, Yes. no? Yeah. And welcome, no? Welcome mo yung kaligtasan. Yeah. So hindi dapat dapat welcoming ka, no? Sa pagdating ng Panginoon. That's beautiful. So, marami pa po na iba. Kung nabitin po kayo, tuloy ninyo sa bahay. At siguro magkwentuhan kayo, ano pa ang other biblical passages na alam ninyo that are good images for the coming of the end time. But the important thing is that we look at the end time as something to hope for. Amen. Not something to be afraid of. So, babalik pa po ang Men of Light. And as usual, we're going to acknowledge your text messages, prayer requests, at mga comments sa YouTube and Facebook. Will end with a summary and an assignment and a prayer to be led by Father Edwin Belay. Gayon din ang final blessing through Father Edwin. Please stay with us.
Welcome back po sa Men of Light at nasa last part na po tayo at gusto lang namin magpasalamat sa inyong walang sawang pakikipag-ugnayan sa amin through your prayer requests at mga comments sa YouTube and Facebook. And we're going to start immediately with some comments at pati na rin ang mga birthday celebrators. Yes, Brother Bong. Yes po. Actually, marami po yung nag-comment sa atin. Sabi ko nga, sa mga mainstays natin sa FB community, Yes, mga ka-MOL po natin. Pero babanggitin ko na lang po yung mga pangalan nila. Si George Magtibay, Rafael Tricia, Dora Lopez, Elizabeth Curaming, Roberto Alfaro, Leticia Balitaan, Father Jojo Urbuda, and Walhati Cristobal Tumaneng. Tas meron pa po tayong mga nagko-comment din, yung nakipag-interact yung ating mga own daylight writers, namely si Aching Belina Singyan Katigbak, tsaka iba po nating daylight writers. Gusto ko rin pong i-mention yung ating mga bagong ka-FB community, Father Edwin and Bishop Ambo. May mga lumilitaw ng mga bagong pangalan, si Una G. Batalon at Luz Biminda Pilayo, and we welcome you to our borderless FB community in Men of Light. Si Brother Edgar Yap, he always aptly summarizes our every Men of Light episode every week. So maraming salamat, Brother Edgar Yap. Isa na lang po, meron pong kabaryo sa Betis Guagua, Pampanga, si Bishop Ambo na may bate. Ang pangalan po niya is Alan F. Santos. At ang sinasabi niya, looking forward for the comeback of our Cardinal to be Bishop Ambo, our second Kapampangan Cardinal and a fellow Betisian. Yeah, okay. Looking forward daw po. Betis Senyan. Yeah. Opo. Pero dito nilagay, Betis Senyan, is that Yes, how it's called? Yan. uh. Tapos sa mga birthday celebrators naman po natin for the period of December 1 to 7 sa mga kaparian ng Pampanga, si Father Francis Dizon on December 3, Father Adrian Paule on December 4, Father Jun Sichon December 5, at December 6, marami-rami po silang mga kaparian ng Pampanga na mag-celebrate. Father Teodoro Franco, Father Ed Panlilio, and Father Gabi Torres. Sa atin naman po mga MOL volunteers, may mga magbe-birthday din po. Si Sis Babes Canla sa December 3, si Katrina Isabela Bartolome, pamangkin ni Among John Bartolome, at sa December 6, isa pong nagangalang Attorney Bong Rome. Hey! Happy birthday to me. Yun na po. Very good. Thank you. At ngayon po, just a little bit of a summary and then konting assignment po. So, dito sa episode na ito, because ang focus natin is, the coming of the end and sensitivity to the coming of the Lord and the capacity to pick up the signs of the times. Ang tinuunan po natin ng pansin is the art of paying attention, no? And dun sa first part is managing distractions. I think napakarami ng mga sources of distraction, and we have to learn to deal with them and not lose our priorities, especially if we want ourselves to be kept attentive, no? Dun sa second part, we spoke about alertness and vigilance, and above all, focus, and why the discipline of prayer is important if we want to be able to discern well and sort out the many voices that we hear, which are not all from God. No po? So that's what we call discernment. For our assignment, no po, una, well, isa sa mga kalaban natin when we're too distracted is an anxiety attack. Ano po, lalo na kung natuturete na talaga tayo by so many things to do or so many problems that come our way, when you feel that you're developing that kind of an anxiety attack, do a little breathing exercise and become aware that dalawa lang ng direction ng breathing, yung inhale and exhale. And you know what? I was surprised when, there was one priest who called attention to the two directions of breathing. Yung una daw, yung breathing in sounds like Yah.
And then yung breathing out sounds like where, which is the name of the Lord for Judaism. Ano po? Parang inhale, exhale, you're actually mentioning the name of the Lord. Amen. Kaya pala siya nakaka-relax, no? And the other thing is, you might want to recite by rote memory yung Nada Te Turbe ni Santa Teresa de Avila o yung Prayer of Serenity. You can download all of this, kahit i-google nyo lang po. And nakakakalma, especially when we feel that we're beginning to lose our focus. Above all, syempre, find time to pray and also to relax and to spend me time also with the Lord. No? Okay, at ngayon po ay magtatapos tayo sa isang panalangin na pamumunuan para sa atin ni Father Edwin Belay, pati na ang kanyang final blessing. Thank you. Naanyahan ko po kayong ilagay natin ang ating mga sarili sa piling ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Lord, madalas nagtataka ako bakit wala akong matandaan sa mga itinuro ng guro sa paaralan pag-uwi ko sa bahay. Nandoon naman ako sa silid-aralan at nakikinig naman ako. Ganon din mula sa simbahan, hindi ko maalaala ang sinabi ng pari sa homilya. Ang hinuha ng mga matatanda, lumilipad ang isip ko kaya ganon. Nandoon ako pero nasa ibang puok ang diwa ko. Hindi nakatuon ang pansin ko kung saan ako naroon. Hindi ako nakafocus. Hindi lamang wala akong matandaan, minsan wala rin akong nakikita. Sabi nga parang nasanay na ang aking mga mata sa mga pulubi, sa mga taong grasa, sa mga batang lansangan. Naging bahagi na lamang sila ng pang-araw-araw na tanawin. Tinatanaw lang, ganyan talaga, talagang ganyan. Hindi rin ako nakafocus. Minsan wala rin akong maramdaman. Namanhid na ba ako, Lord, sa lawak ng mga suliranin sa lipunan, sa bangayan at siraan sa mundo ng politika, sa pagkakawatak-watak ng mag-anak, sa kadustaan at kamangmangan na lalong lumalaganap, sa paghahari ng kasakiman at kawalang katarungan. Hindi na po ako makafocus, Lord. Sa paghahanda namin sa iyong pagdating, sumasamo kaming tulungan mo kaming ituon ang aming pansin, ang aming tainga, mata, pakiramdam, puso at isipan sa iyo. Kailangang tutukan ka na namin, Lord. Amen. Wag po sana namin ikaw tingnan at tanawin lang. Titigan at pagtuunan ka nawa namin ng pansin. Pag po sana namin ikaw pakinggan lamang, dapat sundin ka rin namin. Wag sana namin pakiramdaman ka lang, dapat maramdaman ka rin sa amin. Harinawa maging mga Jesus kami sa mga taong nakakasalamuhan namin. Nawa sa pamamagitan namin, maramdaman ng aming kapwa na ikaw ay nasa aming piling. Amen. Magiging mapagbantay lamang ang aming paghihintay kung titiyakin namin na nakafocus kami sa iyo at hindi kami padadaig sa mga hadlang at balakid na gumagambala sa aming puso at isipan. Ang bilin mo ay tumayo o manindigang katabi mo sa mga panahon ng pangamba at pagsubok. Harapin at yakapin ang iyong pagdating. Huwag kaming tatakbong palayo o magtatago. Kaya Lord, tabihan mo po kami. Amen. Huwag mo po kaming paalpasin. Huwag ka rin nawa naming palampasin. Itali o iposas mo kami sa tabi mo. Huwag mo kaming bibitawan, Lord. Tulad ni San Pedro na inayahan mong lumakad sa ibabaw ng tubig, ituon nawa namin ang aming pansin sa iyo at huwag sa mga hangin at alon ng buhay na ito. Tiyak na lulubog at lalamunin lang kami ng mga pasanin at daluyong ng daigdig. Pero kung mangyari man ito, iahon at muli mo kaming sagipin sa aming pagkalunod. Amen. Lord, please po, huwag mong itulot na wala kami sa focus. Ikaw ang aming minimithi at hantungan, hindi ang mga hangin at alon.
Sa maaasahan mong mga bisig, naniniwala kaming ligtas mo kaming itatawid hanggang sa pangpang. Ang lahat ng ito'y aming itinataas sa iyo, Ama, sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 At sumainyo ang Panginoon. At sumainyo sumainyo rin. rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Amen. Wow. Maraming salamat, Father Edwin. Alam mo, pakiramdam ko parang napayapa ako listening to your prayer. At, and I must say, you are a living miracle, Father Edwin. Amen. Totoo po yan, totoo po yan. Lalo ka nakakapayapa na makasama. And very happy, no? Thank you. At maraming salamat. Na-miss kita, Brother Bo. Ako rin po. Matagal-tagal na tayo hindi Opo. magkakasama sa isang episode. Opo. We are so blessed also to have you, Bishop. So, maraming salamat lalo na sa ating direktor, si Father Jonathan, na nagdiriwang ng kanyang Silver Jubilee sa pagkapare. Yay! We celebrate the gift of the ordained ministry for Father Jonathan at gayon din ang lahat ng ating mga volunteers dito sa Men of Light, ever dedicated to this apostolate. At dito po nagtatapos itong episode na ito ng Men of Light. Ito po si Bishop Ambo David, nagpapasalamat at hanggang sa muli. Father Edwin Bilay po, magsima po tayo. Bong Roque po, be blessed and be a blessing.